So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, quick review tayo ngayon 2025 dito sa isang mabenta, super benta na Samsung device ngayon sa Green Hills, which is sa Samsung Galaxy S22 Ultra. Maganda kaya ito i-purchase? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, for today's video, another review na naman tayo ng isang flagship smartphone ni Samsung, which is sa Samsung Galaxy S22 Ultra. So marami rin nagre-request ng video na to na Lods, paki-review naman po yung S22 Ultra kung maganda ba siyang i-purchase ngayong 2025, lalong-lalo na lumabas na yung S25 Ultra ngayong January 2025. So yun nga, yung S22 Ultra is super affordable na lang, or ang baba na ng presyo niya sa Green Hills. And quick reminder lang na wala na po or sobrang bibihira na lang po makakabili kayo ng brand new na S22 Ultra ngayong 2025. Pero unang-una, saan ba tayo bibili ng mga legit Samsung devices? Wala rin ba ako di sa nire-recommend nating shop? Kay Ate Mayet sa CMB Gadgets, Stall XA07 sila sa Green Hills. Pag walang available sa Ate Mayet, doon tayo kay Ate Malin sa Malin Gadget Shop, Stall XD6, second floor, Green Hills, San Juan City. So again, yung mga shop na yan is yung mga legit shop natin sa Green Hills na merong mga affordable Samsung smartphones. And yun, nasa description box naman yung link ng mga pages sila. Mag-PM na kayo kung interested kayo mag-purchase ng Samsung Galaxy S22 Ultra. So ayan mga ka-J-Vlog, for today's video nga is gusto ko sa inyong bigyan ng tips and kung maganda pa ba itong S22 Ultra ngayong 2025. So yung S22 Ultra, syempre na-release to nung year 2022, January 2022 ata ito na announce or February. Pero yun nga, sa mga hindi nakakalam, ang kabatch po na iPhone ni S22 Ultra is yung iPhone 14 Pro series or the 14 series. Year 2022 rin lumabas ang 14 series. At ang presyo ng S22 Ultra ngayon sa Green Hills mga J-Vlog, guess what, is nasa 27,256 to. Yung 128 kasi 25 to 26, 256, 27 to 28, tapos 512 pumapalo ng 30,000. Depende again yan sa offer nung seller or nung shop. Pero ganoon na lang ang presyo ng S22 Ultra. Pero nung lumabas yung year 2022, ang presyo niyan sa market is nasa around 70,000 pesos. So sobrang mahal. Pero syempre yung mga good condition na pre-love units naman sa Green Hills ay kumbaga bagsak presyo, tapos ang ganda rin naman ng mga units sila or makikinis din. And ito, tingnan nyo, ganito katagal or ganito kabagal ang depreciation value ng iPhone. Yung kabatch niya na 14 Pro or 14 Pro Max kasi Ultra eh. Yung kabatch niya na 14 Pro Max, ang presyo pa nun sa GH is around 40,000 pesos. Kung makikita nyo, di hamak na mas matagal ma-depreciate ang iPhone kasi around 40 plus pa ang 14 Pro Max, tapos yung S22 Ultra nasa 20,000 plus na lang. At ayun, si S22 Ultra kasi, ang isang maganda dito sa smartphone na to is yung overall display. Nagkaroon na ako ng S22 Ultra, naging daily driver ko to noong 2024. At sobrang solid dito yung display. Napakalaki. Yun talaga yung panalo ni Samsung sa mga iPhone smartphones. Yung kanilang display na sobrang laki rin. 0.8 inches Dynamic AMOLED 2X display. Tapos, sa maganda doon, curved display siya. Sa mga kasi sa mga S-series ngayon is wala na po yung curve. Puro flat display na, including the Ultra series or the S24 Ultra and S25 Ultra ay flat display na, which is for me mas better na yung flat display ngayon. To be honest kasi yung curve kasi is parang minsan na accidental touch ko siya sa palm ko while scrolling. Tapos parang andulas niya. Even though may case, yes, pero parang hindi siya mas comfortable hawakan compare doon sa flat display ng S24 Ultra. Pero again, maganda rin naman ang curved display. Syempre, parang nagbibigay ng premium look sa isang smartphone. At ang maganda dito sa S22 Ultra again is yung kanyang display. Yan po yung isang reason nyo kung bakit i-purchase ang S22 Ultra compare sa iPhone. Kasi syempre yung iPhone very basic na yung display niya. I know OLED siya, 120Hz yung mga 13 Pro series. Pero ang lalaban talaga ng S22 Ultra yung super gorgeous display niya. 120Hz clear refresh rate din. Tapos, next sa camera. Yung camera ng S22 Ultra is superb. Meron siya 108 megapixel main camera. Of course, quad rear camera setup siya with ultra-wide periscope and telephoto. Tapos, yung front-facing camera ni S22 Ultra
is 40 megapixel. Ang maganda kasi sa S22 Ultra, yung rear niya is support ng 8K video recording, tapos yung front is 4K. So, yun din yung isang pangmalakasan ng S22 Ultra is support niyang 8K video recording. At meron siyang 100 times zoom, of course, is very helpful yan pag meron kayo take na scenery, di ba, na sobrang layo. For example, ako, ginamit ko yung 100 times zoom ng S22 Ultra sa Taal Volcano, di ba, kitang-kita natin yung Taal. So, yan din yung isang, magagandang feature ng S22 Ultra na magagamit natin paminsan-minsan, kumbaga. Syempre, ang susunod na maganda rin sa S22 Ultra is, of course, mas siyang S Pen. S Pen support is very, very convenient sa mga ibang consumers. Kumbaga, mas tataas pa yung productivity nyo, mas mapapadali yung paggamit nyo ng smartphone dahil sa kanyang very user-friendly na S Pen. Next dito sa S22 Ultra is ang magandang balita, 2025 na pero support pa rin niya ang latest OS. Syempre, yan ang pinapangako ni Samsung na there's a 4 to 5 year software update sa mga Samsung devices. I know, tumaas na nga, 7 years na ata eh. So, expect nyo sa S22 Ultra, matagal po masusupport to ng OS update. Ngayon, is-support yan matik ng Android 15 with One UI version 7. At ang maganda sa S22 Ultra, support niya rin ang Galaxy AI sa One UI version 6.1. Malaki rin ang battery ni S22 Ultra, 5,000 mAh battery capacity with fast charging rate. Yun din yung maganda dito sa smartphone na to is kahit na 2022 device siya, sobrang mura niya na lang ngayon, pero pwede pa rin po natin siyang ma-update sa latest OS ng Android. Yun yung isa rin pambato niya sa Samsung. At syempre, ang pinaka gusto ko sa Samsung, walang bias to kasi Samsung user din naman ako, is yung Samsung Knox. Yung Samsung Knox is very secure yan, naka-encrypt lahat ng mga files nyo. Ako, ang mga to be honest, ang pinagkakatiwalaan kong OS when it comes sa mga files ko, iOS, and of course, Samsung. Yung Samsung Knox sila. Yan yung gustong-gusto. Sa Android, syempre yung stock Google ng Google Pixel, tapos Samsung Knox ni Samsung. So, yun mga ka-J-Vlog, yung mga reasons kung bakit maganda pa rin i-purchase ang Samsung Galaxy S22 Ultra ngayong 2025. Matic, sobrang tagal nyo pa po ito magagamit. At meron kasi, syempre sa mga comment loads, yung mga issue ng green line issue, mga ganyang issue. Ito mga J-Vlog, ang take ko dyan sa issue na yan is depende yan sa consumer eh. Kasi alam ko yung green line issue, nagkakaroon yan pag nabagsak, pag naipit. Kasi nagkaroon ako ng ganyang scenario sa flip ko. Yung ginamit ko yung flip ko is no problem siya. Nung binigay ko siya sa 7-year-old ko na pamangkin, 2 weeks lang, nagka-green line na agad. Tinanong ko siya, very honest, sabi niya, nabulog niya, nabagsak niya. Doon lumabas yung green line. So, siyempre, kung lahat ng Samsung ay ganyan, siyempre, major issue ni Samsung yan or dapat nga ni-recall niya yan eh. Pero, siyempre, depende pa rin, depende pa rin yan sa paggamit ng consumer yung green line issue. Kasi ako, mayroon naman ng S22 Ultra and so far, wala namang issue, wala namang lumalabas sa green line na ganyan. Yun yung theory ko dyan sa isang na kung ba't nagkaka-green line is kung nahulog or naipit. So yan mga J-Vlog, napaganda pa rin naman syempre i-purchase ang S22 Ultra. Sana itong mga sinabi kong features or yung reasons makatulong sa inyo sa pag-decide kung bibili kayo ng itong smartphone na to. So ito yung design and build quality ng S22 Ultra. So kung makikita nyo naman hanggang ngayon is wala pa rin kupas itong smartphone na to. Napakaganda pa rin. Very slick pa rin yung design niya. Napakalaki ng display. And of course, yung form factor niya is all goods. Both ay sa front at likod ay curve yan. So, sinasabi nga ni Boss Marie, curving ang tawag dyan. So, curve edge, curve back design din. Matte glass to. At meron tayo dito quad rear camera setup with main megapixel, ultra-wide periscope at telephoto. With 100 times zoom, of course, itong Samsung Galaxy S22 Ultra. So, sa right side is nandito yung ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is meron tayong microphone. Sa left side is wala tayong makikita. Sa baba is the S Pen. Ayan, may S Pen po itong S22 Ultra of course. Ito po yung first ever Samsung device na S-series na nagkaroon ng S Pen or pinag-combine na nila yung Ultra ng Note 20 Ultra or Note series sa S-series. Okay? So, meron tayong speaker grills, Type-C at yung SIM tray. Siyempre, pag in-open natin to, bubungad sa atin yung napakagandang display ng Samsung Galaxy S22 Ultra. Siyempre with S Pen support yan.
Napaka-solid na itong smartphone na to. Tingnan nyo naman, ang ganda ng display. Super Dynamic AMOLED 2X display itong smartphone na to. Tingnan nyo naman, napaka-pulido ng display ng S22 Ultra. Ayan, ang ganda. Grabe talaga display nito. Ito yung panlalaban nyo sa iPhone eh. Yung display nitong S22 Ultra with punch hole of course, curved design with S Pen support din. Siyempre, ang maganda dito sa S22 Ultra is ngayon, is support siya ng Galaxy AI. Ayan, may Galaxy AI to with One UI version 6.1 support. So, may Galaxy AI siya. Ganda. Camera, try natin yung camera niya. Tingnan natin photo sample. Ayan. Bam. Sapa. Smile. Wow. So, napakalinaw ng camera na itong S22 Ultra. After mong i-take yung photo, is ine-enhance niya pa yung photo nyo. O, di ba? And syempre, since using the Galaxy AI, pwede tayong magbura ng nasa likod or yung mga photo bomber natin, di ba? So, ultra-wide camera. Ano natin yung full? Gawin natin 9:6 aspect ratio. Ayan. So, meron tayo ditong ultra-wide camera niya. Is all goods din. Tingnan nyo naman. Napakalinaw ng S22 Ultra. Meron tayong 3 times zoom. 10 times. Grabe. Very detailed yung yung denim nyo. Eh, syempre hanggang 100 times zoom. Itong S22 Ultra natin. Sa video camera naman is meron tayong support ng 8K video recording up to 24 FPS. Meron tayong 4K resolution, 60 FPS. Ayan. Sa front camera naman, syempre napakalino din ng front cam ng S22 Ultra. Meron tayong 4K resolution support sa rear, sa front camera. So, sa front camera hanggang 4K lang, wala tayong support sa 8K. Pero all goods yan, malino pa rin yung ganyang resolution. Ayan, meron tayong photo and portrait mode sa background blur. Nakikita nyo? Meron tayong pagka-background blur dyan. Sa more, marami tayong iba't ibang ganap dito sa more. Meron tayong Pro Video, Night Mode, Food, Panorama, Super Slow-Mo, Slow Motion, Hyperlapse, Portrait, Director's View, and Single Take. So, yan lang ng mga J-Vlog yung natin sa camera app ni S22 Ultra. Hanggang ngayon is the best pa rin yung camera quality nito. And very snappy pa rin yung display. At sobrang gorgeous yung display nitong smartphone na to. So yan mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, kung maganda bang i-purchase ang Samsung Galaxy S22 Ultra ngayong 2025, the quick answer dyan, definitely mga J-Vlog, napaganda pa rin i-purchase ang S22 Ultra hanggang ngayon. Unang-una dyan is yung mga features niya ay kayang-kaya niya pa rin makikipagsabayan sa mga ganitong kapresyo ng mga 5G smartphone devices ngayon. Sobrang mura niya na lang compare sa kanya SRP at matagal niya pa magagamit itong flagship smartphone ni Samsung. Siyempre, meron itong napakalakas na chipset na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. Still, yung chipset na yan is superb when it comes sa gaming performance, productivity, scrolling ng social media, navigating, lahat. Very snappy, napakabilis pa rin po ng S22 Ultra. So, yon, kung bibili kayo ng S22 Ultra, doon tayo pupunta sa nire-recommend natin shop, CMB Gadgets Tol XA07. Again, yung link ng kanyang page ay nasa description box. So, PM na kayo. Sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog. Automatic yan, bibigyan kayo 500 pesos cash discount ng shop na yan.